Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo mga Pariseyo, ibinibigay ninyo ang ikapu ng yerba buena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga Pariseyo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin. Ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon. At ngayon po sa pagpapatuloy ng pakikiharap ni Jesus sa mga Pariseyo, matapos na siya po ay pansinin tungkol sa hindi paghuhugas ng kamay, ay kanya naman pong pinaalalahanan itong mga Pariseyo tungkol po sa kanilang nagiging pag-uugali. Ito po ay patungkol sa mga tao na pinagkatiwalaan na mamahala sa templo, mamahala tungkol sa pagtuturo ng kautusan ng Diyos, mamahala sa mga tao, lalong-lalo na ang mga taong may hirap na nangangailangan ng tulong. Hindi pwedeng maiwan lamang sa pagpapatupad ng batas, pagpapapasan. Sinasabi nga, pagpapapasan sa mga tao ng mga mabibigat na dapat sinusunod, pero nakakaligtaan nilang na mismo rin sila ay hindi sumusunod. So ito ay tahasan na kinukutya ng Panginoon, kumbaga tinututulan at hindi kinakatuwa ng Panginoon ang mga ganitong pag-uugali ng mismong mga taong dapat na unang-unang kinakikitaan ng halimbawa. Kaya nga po, maganda rin na sa atin, mapagnilayan din natin, tayo ba, kami ba mga pari, kamusta ba yung aming mga pagsasatupad ng aming mga tungkulin, ng aming mga misyon. No? Gaya na minsan, una, siyempre, pangalagaan ng simbahan. Minsan may naririnig kayong mga gawain, mga fundraising, at kung ano-ano pang mga gawain. Sabi naman dito, hindi naman masama yun. Pero kung ito ay laging nagiging pabigat sa mga tao, baka naiiba na yung aming direksyon. Merong yung katotohanan na may mga kasama tayo sa simbahan na nagagamit ang simbahan, nagagamit ang relihiyon, nagagamit ang pagpapapuri sa Diyos para lamang kumita sa pansarili. Kaya kumbaga para kay Kristo, nakaka-disappoint ito para sa mga taong simbahan, sa mga taong gumagamit ng pangalan ng Diyos, gumagamit ng pangalan ng simbahan para lamang kumita. Hindi ito kaaya-aya sa harapan ng Panginoon at hindi ito makakabuti rin sa kalagayan natin. Kaya nga sabi ni Jesus, kawawa kayo. Kawawa kayo.
Matindi nga yung isang ginamit para kayong mga libingan na mapuputi sa labas, pero sa loob, nabubulok. Hindi tayo pwedeng maging pakitang tao o panlabas lang ang ating maging mga pinagkakaabalahan. Kailangan din nating lalong-lalo na suriin ang ating mga sarili, ang ating mga kalooban. Kasi walang makakaligtas sa mata ng Diyos sa ating po mga hangarin sa buhay. Responsibilidad ng isang pari na pangalagaan ang simbahan kung saan natitipon at nagtitipon ng mga tao para turuan, para gabayan at pananagutan niya kung makakalimutan at makakaligtaan din ang pangangailangan ng mga nangangailangan ng tulong. Kaya patuloy nawa natin na ipagdasal ang mga taong simbahan, lalong-lalo na sa pangunguna ng mga pari, ating obispo, upang sila po ay talagang hindi maligaw dahil lamang sa katanyagan, dahil lamang sa pera, dahil lamang sa kapangyarihan. Amen.